Magandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA at ngayong araw pag-uusapan natin ang online jobs PH strategy na ginawa ko na nakatulong sa akin para makakuha ng client in less than 30 days. So wala nang paligoy-ligoy pa, nag-a-apply ako ng 60 jobs per day sa onlinejobs.ph. Hindi 5 applications, hindi 10 applications, kundi 60 applications per day. 60. And hindi siya spam strategy. May system ako kung bakit gumagana to and ito yung dahilan kung bakit ako nakakuha ng client in less than 30 days. So, this tip will not only work for you um, pag may experience ka. So, kahit wala kang experience is mag-work pa din sa'yo yung system na to or yung system na ginawa ko dati. So, nung nag-a-apply ako dati, onti lang yung applications na sinasubmit ko. Let's say, mga minsan 5 to 10 applications per day lang sinasubmit ko and hindi talaga ako nakakakuha ng response from clients or any sort of like in interview invite. So, 5 to 10 applications yung sinasubmit ko dati and ilang araw or ilang linggo na yung nakalipas and wala ako nakukuhang result and onti lang yung response rate na nare-receive ko from clients. And napansin ko na or naisip ko na um, hindi naman ako kulang sa skills dahil meron naman akong skills dahil nagtrabaho ko as a call center agent sa BPO. And also meron akong experience working as a VA for almost 2 years. So, napansin ko agad na hindi ako kulang sa skills, pero kulang ako sa volume of applications. So, karamihan mga beginner is 5 to 10 applications lang yung sinasubmit nila sa isang araw. Tapos, naghahanap sila ng mga perfect job post before sila mag-submit ng applications. Pero nung time na yun, ang ginawa ko is volume-based na approach. So, onlinejobs.ph is a numbers game at the start. So, step number 1, filtering jobs fast. So, hindi naman lahat-lahat ng posting is nagsasubmit ako ng applications. So, yung mga criteria ko para mag-submit ako ng application sa isang job posting is pag feeling ko kaya kong gawin yung trabaho, nagsasubmit na ako ng application. Step number 2, minimum of 60 applications per day. So, sa onlinejobs.ph, meron ng point system na meron kang 60 points na binibigay every day. And depende sa'yo kung ilang points yung gusto mong gamitin for a certain job posting. So, parang pwede kang mag-bid sa mga applications like katulad dun sa Upwork na bumibili ka ng mga connects tapos pwede kang mag-bid sa mga job postings. So, I think medyo similar na ngayon yung onlinejobs.ph doon. Meron silang 60 points araw-araw na binibigay tapos depende na sa'yo kung ilang points yung gagamitin mo sa isang job posting. Pero sa akin nung time na yon, 60 points yung nakukuha ko araw-araw tapos for every job posting, 1 point lang yung ginagamit ko. So, in one day, nakakapag-submit ako ng 60 applications dahil 1 point for one application. Step number 3, personalized message. So, yung mga cover letter ko and mga subject title ko is hindi siya copy-paste lang na meron lang akong isang set ng cover letter and subject title. Ang ginagawa ko talaga is hinahanap ko yung pangalan ng nag-post ng job posting. Ang ginagawa ko is dapat ma-address ko sila using their first name. So, ganun palagi yung ginagawa ko and then nag-generate ako ng subject title and cover letter sa ChatGPT pero hindi yung normal na prompt na normal prompt lang na gawan mo ako ng or make me a cover letter and subject title. Pine-personalize ko talaga siya. Step number 4, tinatrack ko yung mga applications ko. So, meron akong spreadsheet tapos nilalagay ko dun yung link ng mga application
or mga job posting na pinagsubmitan ko, yung ginamit ko na subject title and then yung ginamit ko na cover letter. And then, ayun, tina-track ko lahat para malaman ko kung ano yung mga application na naka-receive ako ng response and also ano yung mga better na mga subject title and cover letter na nakakaroon ng mga response. So, nung first few days ko ng pag-a-apply is, ayun nga, 5 to 10 applications lang. Dati yun 5 to 10 applications lang yung sinasubmit ko. And ayun nga, hindi ako nagkakaroon ng mga reply and maliit lang talaga yung number of responses. Very low responses lang. Pero nung naging consistent na ako sa minimum of 60 applications per day to na dumami yung mga response ko and then karoon na ako ng first interview and then karoon ako ng a few interviews and then after that eventually I got my own client. And yung job ko pala, unang work from home job na nakuha ko is as an email support representative. And then yung ina-earn ko nun or yung rate ko is around 32,000 per month. Pero nag-OT pa ako nun kasi onti lang yung agents namin. Tapos, ayun, umaabot din ako ng at least, I would say, 35 to 40,000 per month. And minsan sumasobra pa nga. Depende talaga sa OT kung gaano kadami yung number of hours ko. And ayun, nakuha ko yung first work from home job ko. Hindi dahil perfect ako, pero dahil consistent ako dun sa ginagawa ko na 60 applications per day talaga yung sinasubmit ko. And I never settle less than that. So, tina-target ko talaga yun yung 60 applications. So, sa onlinejobs.ph pa nga lang, meron na akong 60 points. So, I can apply to 60 job postings. Basta 1 point lang yung gagamitin ko for every job posting. And then other than that, nag-a-apply pa ako at the same time sa ibang mga website as well. Pero yung client ko talaga is nakuha ko siya sa onlinejobs.ph. So, ayun, volume beats perfection at the start, especially when you're just starting out as a VA or you're just switching industries. Volume really beats perfection. So you don't have to be perfect. You just need to have a high volume of applications and reach out to clients. And then hindi mo kailangan maging motivated. Hindi mo kailangan ng motivation. Kailangan mo lang maging consistent. Huwag mong isipin na hindi ka motivated kaya hindi ka mag-a-apply. Maging consistent ka lang sa minimum of 60 applications per day. And hindi mo dapat isaalang-alang sa swerte yung chances mo of being a BA or getting a client. Kailangan meron kang strategy. And ayun nga, yung strategy na 60 applications per day would be enough. You just need to be consistent. And hindi mo kailangan maging pinakamagaling or pinakamaraming experience sa mga tao. Kailangan mo lang maging consistent para magkaroon ka ng client. And kung gusto niyo pala malaman kung ano yung exact strategy ko na ginagawa ko para makapag-generate ako ng mga cover letter and subject title sa mga applications ko, comment nyo lang VA. So, pag nag-comment kayo ng VA, as long as madami yung tao na gusto ng ganong klaseng video. Kasi may ginagawa ako sa ChatGPT para yung mga cover letter and subject title ko is hindi siya parang AI generated. And tinest ko nga dati yung yung mga cover letter ko. Meron na ding mga AI checker sa Google and then different websites pa yung sinubukan ko. Yung cover letter na na-generate ko using ChatGPT, pina-check ko siya in different AI checkers na mga website and then almost mababa talaga. Hindi siya ma-detect ng mga AI checker as an AI generated na cover
letter or sentence or paragraph. So if you want to know how I do that, so just comment VA on the comment section. And again, this is Socially Awkward VA, and I'll see you on the next video. Peace out.